Kasunod ng hatol ng Korte Suprema na banta sa buhay ng tao ang red tagging, nanawagan ng ilan sa Pangulo na buwagin ang NTF-ELCAC na madalas umanong magkasanyan. At nakatutok si Mariz Umali. Ang Korte Suprema na mismo nagsabi ang red tagging o ang pagbabansag sa isang tao bilang komunista ay isang banta sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang individual. Kaya panawagan ng Human Rights Watch kay Pangulong Marcos, buwagin na ang NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kailangan niyang i-abolish ang NTF-ELCAC. Ito yung task force on ending local communist armed conflict na siyang main red tagging agency ng gobyerno. Itinatag ang NTF-ELCAC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2018 bilang whole-of-nation approach sa pagtalo sa tinawag na local communist terrorist group para magkaroon ng kapayapaan sa bansa. Pero ito rin ang itinuturong nasa likod umano ng red tagging. Kaya sa papalipit po, i-failure na namin na budget deliberation, mas lalo pa talaga natin isusulong yung pag-defund dito sa NTF-ELCAC. Ang ruling ng Supreme Court nag-ugat sa petisyon ni dating Bayan Muna Party List Representative Sigfred De Duro na nagsabing ni-red tag siya ng mga militar nang ilagay ang kanyang mukha sa poster ng umano'y mga terorista at miyembro ng CPP, NPA, NDF. Humingi siya ng writ of amparo para sa kanyang proteksyon pero idinismiss ito ng Iloilo RTC. Ipinagutos ng Korte Suprema sa Regional Trial Court na magsagawa ng summary hearing para dinggin muli ang kaso at maglabas ng desisyon sa petition for writ of amparo ni De Duro sa loob ng 10 araw. Si Bayan Chairperson Emeritus Carol Araulio dumalo kanina sa pagdinig ng inihain niyang kaso para sa red tagging sa kanya. Sabi ni Araulio, sa bagong ruling ng Korte Suprema, umaasa siyang magkakaroon ng batas para mapigilan ang ganitong gawain. Tingin namin magiging tulak ito para sa pagsasabatas ng isang batas against red tagging. I appeal to the political authorities, to Bongbong mismo, kasi sinusuportahan niya yung NTF-ELCAC. I appeal to the highest political authority na tama na, itigil na. Sa isang pahayag, sinabi ng NTF-ELCAC na tinatanggap nito ang pagsasagawa ng pagdinig ng RTC para maiharap nito ang kanilang ebidensya. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Malacanang, ang AFP at NTF-ELCAC tungkol naman sa mga panawagang buwagin ang task force. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Naktutok, 24 Oras.